Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya, ang bawat araw ay may nakalaan siya. Tuwiran mang suriin ng mga may pang-uri at pagsusuring nilalang na kanyang mga anak na sa kanya'y nakasumpong. Damang-dama nila ang bawat araw. Marami silang pakinabang. Paano kaya ganang maunawaan at matatanggap ng lahat ang tuwirang siya'y buhay at siya'y walang hanggan, nakapangyarihan ng taglay? Mga mahal, halina kayo't hanapin niyo siya at masusumpungan niyo. Damhin siya at mararamdaman niyo. Kilalanin at magpapakilala siya at tuwirang patututuhanan niyang siya'y tunay at wagas na walang hanggan. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Maligayang bati, mahal na Mother of the House. Mamaya na ang para kay Apo Conching. Ano nga baga ang nais ng Ama? Bakit kaya patuloy na may nabubuhay sa lupa? Bakit hindi niya pinuputol ang mga anak niyang sinisilang? Bakit araw-araw may sinisilang, maging sa gabi man may sinisilang pa rin? Kung may namamatay man, may sinisilang. Yan po ang patotoo niyang hindi niya nawawakasan ng daigdig. Subalit, sasala siya, mananala siya. Hindi po ba? Kaya't kung pag-aaralan po ng tao, ang buhay ng tao ay parang awit, may simula, may wakas, may buod, may kasaysayan. Buhay po ba ang Diyos? At napakasarap mabuhay na may kabuluhan. May kasaysayang mabuti ang buhay mo, kaysa ang kasaysayan ay kasamaan. Kaysa kawalan ang kasaysayan ng buhay mo. Kaya nga't ibinaba ng Ama ang Espiritu Santo upang maging makabuluhan ang buhay ng tao. Maturuan niya ng pawang katotohanan at maimulat sa katotohanan. Paano nga ba nabubuhay ang tao? Sa ganang pagkatao baga o kalooban ng tao? Hindi po. Nabubuhay ang tao sa kalooban ng Ama, sa kagustuhan niya bagamat siya hindi nakikita. Kaya't kung tuwirang lahat ng mga anak niya ay kumikilala sa Kanya, anong hindi madarama na pag-ibig niya? Buhay nga po ba ang Diyos? Sino nga ba ang magsasabing taong, ako ay lubos na lamang maligaya, ako ay walang pagsubok, ako ay walang dinaranas na pagsubok? Napakapalad niya. Masasabi siyang napakapalad. Subalit parang sa pagkakaalam ng tao, yan po ang pagkakaalam ng tao, mapalad siya. Sa pagkakaalam sa katotohanan, ang taong mapalad yung nakikibaka sa kanyang mga pinagdaraanan. Sapagkat wala nga pong tao na buhay ng araw-araw masaya, maligaya, walang pinagdaraanan siya. Kahit na mayaman pa siya, kahit napakaganda niya, kahit napakalakas niya, kahit lahat ay nasa kanya na, makapangyarihan man siya, may pinagdaraanan siya sa bawat araw. Buhay ba ang Ama? Yaon po ang pag-ibig ng Ama. Ang pag-ibig niya ay, kung hindi makakaunawa ang tao, sasabihin nila, sadista ba siya? Bakit kailangan mo nang mahirapan ka? Kailangan mo nang masaktan ka? At kung magtatanong ka nga, bakit kailangan may magdusa?
Bakit kailangan may sakripisyo? Subalit kung inyo pong susuriin ang kasaysayan ng daigdig, sadyang mayroong sakripisyo. Sino ang mga nagsasakripisyo? Ang nakipag-isa na sa Ama, ang nakipagtotoo na sa Kanya at nagbahagi ay siya. At paano ito nakakamta ng tagumpay? Paano nakapagtatagumpay sa ganang silalang ba? Hindi po. Hindi makapagtatagumpay ang ganang katauhan lamang at walang magtatagumpay sa bilang pagkatao. Nakapagtatagumpay ang tao sa kanyang mga pinagdaraanan sapagkat mayroon siyang kapiling. May kasama siya. Buhay po ba ang Diyos? Katulad sa mag-asawa, kapag ang mag-asawa ay nagmamahalan at maganda yung pagsasama nila, kahit na mahirap lamang, masaya. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat ang nagpapaligaya sa kanilang dalawa, yung maganda nilang samahan, yung kanilang pagmamahalan. Bakit yung magkaibigan, kahit hindi magkaano-ano, basta't nagkaisa sa damdamin at nagtutulungan, masaya? Bakit? Nang dahil sa pag-ibig. Kaya, ang pangunahing sinambit na tinurang maliwanag ng Kristo, ang pag-ibig ay higit sa lahat. Buhay ba ang Ama? Kaya inyong pakinggan kung paano nakapagtagumpay at bakit nagtatagumpay ang mga hinirang ng Kristo. Umango po tayo mula kay Lucas. Tinawag ni Jesus ang 12 at binigyan sila ng kakayahan at kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo at magpagaling ng mga karamdaman. At sinugo niya sila upang ipahayag ang paghahari ng Diyos at magpagaling ng mga may sakit. Sila'y pinagbili na niya. Huwag kayong magbao ng anuman para sa inyong paglalakbay, kahit tungkod, supot, tinapay, salapi o bihisan. Makituloy kayo sa alinmang bahay na tumanggap sa inyo at manatili kayo roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. At sakaling hindi kayo tanggapin, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang tanda ng babala sa kanila. Kaya't lumayo ang mga alagad at naglakbay sa mga nayon na ipinangangaral ang mabuting balita at nagpapagaling ng mga may sakit sa lahat ng dako. Kung ganang pagkatao wala kang magagawa sa mga atas na dapat tupdin sa larangan ng kabanalan at pagpapatotoong ang Diyos ang may buhay. Kaya't ang bahagi ng yugto sa panahon ng Kristo at mga alagad, maliwanag na pinatototohanan at naganap namang maliwanag na ang kapangyarihang ibinahagi siyang naging taglay ng bawat isa kung kaya't nangagtagumpay at nakalaban sa buhay. Nagawa ang nararapat, naging matapang na pakibakahan ng kabanalan, naging matapang na ipangaral ang banal na salita, naging matapang sa pagtalim at pagtupad, sapagkat hindi ganang pagkatao ang nangingibabaw, kundi ganang espiritong bahagi sa kanila upang mapatotohanan ang nagbahagi walang hangganang kapangyarihan at tunay na buhay. Mga mahal ko, sino nga ang magtatagumpay sa larangan ng kabanalan kung ganang pagkatao lamang? Sino nga ang magtatagumpay sa larangan ng kabutihan kung pagkatao ang paiiralin? Sino nga ang tatalim at tutupad sa larangan ng kabanalan kung ganang katauhan lamang? Wala ni isa mang magmimithi na isakripisyo niya ang sarili niya para sa kapwa niya. Kung ganang pagkatao lamang, maliban nga na ang anak ng Ama na binahaginan at nabahaginan
na nakapagtatagumpay ng dahil sa kaloob niya. Kaya't isa mang magulang na nagmamahal sa kanyang anak sa mga pinagdaraanan niya, kung hindi ito malapit sa ama at hindi siya madasaling nilalang, hindi niya makakaya mga pinagdaraanan niya sa kanyang anak. Lalo na ang anak niya ay isang sutil at palalo. Ang isang anak niya ay naliligaw ng landas. Anong lakas niyang labanan at kayanin ang kanyang mga pinagdaraanan? Subalit bakit nga may mga nagtatagumpay na magulang na sa wakas, sa unay hirap at sa wakas ay nakamtan din ang ligaya at galak. Bakit? Sapagkat nagpapatotoo na ang nagbigay sa kanila ay malakas. At ang kinikilala nila at dinudulugan ay makapangyarihan. Kung kaya't ang bawat isa na malapit sa Ama, pinatototohanan na siya ang nagbibigay lakas at sigla. Sa isang asawa, na ang asawa niya ay isang pinakamahirap ng pinagdaraanan niya ay ang hindi siya maunawaan. Ang kanyang ginagawa ay walang pagbabago mula sa pagkabinata. Paano na pagtatagumpayan ang isang may asawa, babae at lalaki, nang dahil sa pag-ibig na tapat, nang dahil sa kaloob ng Ama, sa makatwid, sino ka man, ano ka man, kaya ka nagtatagumpay sa kaloob ng Ama sa iyong buhay. Kaya't hindi mo man siya nakikita, kung nararamdaman mo na ang pagtitibay na nasa iyo ay mula sa Kanya, maliwanag na patotoo siyang naghahari sa buhay mo. Kaya't lahat ng mga nagtatagumpay, magpasalamat sa Ama. Hindi ganang inyuyaan, hindi ganang inyong katauhan, ganang inyong lakas, ganang inyong katalinuhan, na kaya ninyo nagagawa ang pakibakahan at labanan ang inyong mga pinagdaraanan. Tulad ng mga hinirang, ganang katauhan ay walang kalayaan ang sino mang inaalipin ng demonyo. Subalit sa kapangyarihang taglay na binahagis sa 12 apostol, ay nagkaroon ng kapangyarihang daluyan ang katauhan upang maibigay sa kapwa nila na kung sino man ang pinaglingkuran na pagtagumpayan nilang labanan ng masama at nanaig ang mabuti. Mga mahal, kaya't ikaw man, kung ang mabuti ang tinataglay mo at mabuti ang kaparaanan mo, ang Ama ang sumasayo. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Katulad ng mga nagbahagi sa inyo kung paano ang isang mother of the house ay napagtatagumpayan ng paglilingkod bawat araw. Kung ganang pagkatao ang naghahari sa katauhan, hindi kakayanin at hindi mimithiin ni nanasahin. Bakit? Ano nga ba naman ang pabor na kakamtin mo? Wala ka namang sweldo, wala ka namang bayad baga, magkukumahog ka kahit puyat ka, may inaalagaan na isang bata na pinagkatiwala sa kanya ng kapatid niya at kinupkop mula sa pagkasanggol hanggang sa lumaki. At ngayon ay mag-aapat na taon na. Dumaan sa pagdalisay, ang batang ito ay laging may sakit, puyat, hirap. Subalit magkukumahog pa rin para makatugon, makatupad, makaganap. Kung ganang pagkatao ang nasa kanya, hindi niya kakayanin at mimithiin. Hindi niya loloobing, pumarito pa. Tutulog muna, magpapahinga. Ano bang pakialam kung kumain sila o hindi? Subalit bakit nga napagtatagumpayan? Sapagkat nangingibabaw ang kaloob na espiritu sa kanyang katauhan. At siyaon po ang nais na pagnilayan ng tao. Nais ng Ama na dapat mapagnilayan ng tao. Malakas ba ang espiritong sumasayo? Manalig ka, sigurado kaya mo yan.
Kung mahina ang espiritu mo, huwag kang umasang makapagtatagumpay ka. Sapagkat kung mananaig ang pagkatao mo, sigurado, hindi ka magtatagumpay tao. Ang mapagtatagumpayan mo'y sanlibutan, kung papaano ka magiging katauhan, subalit sa larangan ng kabanalan, ikaw ay salat, ikaw ay kulang. Buhay bang Ama? At yan ang pawang katotohanan, mga minamahal ko. Sa papaanong paraan na papatotohanan ng Ama na kayong mga lingkod ay hindi pababayaan kailanman? Patotoo lamang na sa oras ng kagipitan ay kumikilos ang Ama. Anong sa oras ng kagipitan na pukunching? Maliwanag na, alam naman ninyo, mga mahal ko, walang donation box dito. Subalit, may pagkain na araw-araw ay pinakakain. Doon kumikilos ang Ama, doon pinakikita niya na pag nawawala na, may sinusugo siya. May idinaratal siya na hindi sa inyong mga pinaglilingkuran nagmumula, na hindi sa inyong pinag-uukulan ng pang-araw-araw na paglilingkod na para kayo'y pahirapan at saktan, na para kayo'y may karamdaman ay para kayong pinabibigatan pa ang bulsa, kundi sa patnubay at kapangyarihan ng Ama na nagpapatotoong malayo man, malapit na rin. Buhay bang Ama? Sapagkat may mga puso't isip siyang binago, may mga puso't damdamin siyang pinagtibay upang maghandog sa iyo ng pag-ibig o pagmamahal. Sino nga ba naman ang makasasadyad at makapagtatagumpay sa larangan ng paglilingkod ng kabanalan kung gutom na ang tiyan mo, hirap pa ang katawan mo, kinukutya ka na, hinahamak-hamak ka pa, pagkatapos ay gutom pa ang tiyan mo, sino ang lalaban? At paanong Diyos ang tinatawag mo kung ginugutom ang tiyan mo? Kaya't dito pinatototohanan ng Ama ang maliwanag na sinambit ng anak sa mga alagad. Huwag kayong magdala ni anumang supot ninyo, mga bitbitin, mga dalahin, para ipaghanda ninyo sa inyong mga tutunguhan, kundi kung kayo ay tutungo sa isang tahanan at kayo tanggapin, manahang kayo roon. At kayo ay hindi pababayaan kailanman. Sa makatwid, araw-araw nagtutungo ka rito, nakikibaka ka. Araw-araw ang puso't isip mo inilalagak mo sa Ama upang huwag kang masubukan, upang makatalimak ka sa atas. Pagkatapos ng paglilingkod mo, yun at iyon pa rin ang mararamdaman mo. Kung paano kang lumisan sa tahanan mo ng lalambot, uuwi ka pa rin bang ng lalambot? Hindi ka naglingkod sa kabanalan at hindi mo pinaglingkuran ng Diyos na buhay. Sapagkat ang marapat na ganap nang ika'y lumisan sa tahanan, nanlalambot ka, nang ika'y magbalik, malakas ka. Buhay bang Ama? Sa makatwid, ikaw na anak ng Ama na nagpapatotoong lingkod kaniya. Pinakakain ka niya ng pagmamahal niya. Binubusog ka ng kanyang kaaliwan at pinupuspos ka ng kanyang espiritu. Kaya't sinong tao ang hindi makapagtatagumpay kung tuwirang ama nga at anak ang nasa katauhan niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo. O mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Alalaumbaga, kung nais mong maglingkod, kaya nga't ibinigay ang isang talinghaga. Kung ikaw ba ay magpapatayo ng gusali, hindi mo muna susukatin at hindi mo muna susuriin kung kaya mong patapos yan. Kaya po maraming natitibag at maraming nagugupo
maraming bumabagsak at di nakapagtatagumpay. Mabilis niyang tinanggap, subalit hindi niya inalam kung sino ang katotohanan na kanyang paglilingkuran. Mga mahal, kapag sa makatuwirang naglingkod, kung paano ang simula ay siya at siya pa rin sa buhay mo hanggang wakas, sigurado. Kung paano ka nagsimula hanggang wakas, siya pa rin sa buhay mo. Buhay bang Ama? Kaya lamang nagaganap ang sa simula'y malakas ka, masigla ka, masigasig ka, matapat ka. At nang tumutugon ka na at umuusad na ang araw, buwan, taon, eto na ang pagpapatibay niya sa'yo. Hindi mo na inalam kung bakit niya ito ibinahagi at kung paano mo ito mapagtatagumpayan. Hindi bagat kung papaano ka hinirang ng ama mo, dapat sa pagtitiwala sa kanya'y huwag mawawala ka. At ito ang wala sa marami, sapagkat ang gusto ng iba, kasiyahat kagalakan lamang, para masabing siya'y lingkod ng Ama. Subalit hindi pinagnilayan at pinagtanto ang isang Kristo. Nagtagumpay sa larangan ng pagsasakripisyo, hindi para sa kagalakan at kasiyahan. Mga mahal, nais mo bang maging lingkod at magtatagumpay ka? Nais mong maging matagumpay? Sigurado, wika nga ng tao, alalaumbaga, pasubali, tinutura ng Espiritu, walang di magtatagumpay kung tuwirang sa katauhan ang nanahan ay Espiritong Banal. Buhay bang Ama? Kaya pawang katotohanan ng sa akin tinuturan, mga minamahal. Kung ang binahagi sa iyo siyang pahahalagahan mo at mamahalin, mapagtatagumpayan mo yan. Subalit kung mayroong kang pagtutuon ng ibang bagay at hindi ang bahaging kaloob sa iyo, maglalaban at mawawala ang isa. Matatalo ang isa. Kaya't sa mga nilalang na may bahagit kaloob ang Ama sa pamamagitan ng Espiritu niya, itong hamon sa inyo. Ang mahalin nyo at pahalagahan ay ang kaloob. At 100% sabi ng tao, alalaong bagay pasubali ng Espiritu, tagumpay ay kakamtin nyo. Sumayin nyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekaramaniyahana. 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 Buhay po ba ang Diyos? Kailan nga po kaya magaganap na ang pagkatao ng tao ay mawala at mangibabawang sa Espiritu? Alam niyo po, mga minamahal, sinungaling po yung lingkod na sinasabi niyang hindi siya inaagaw kung minsan. Yun nga ang pakikibakahan mo, yung paglaban mo dun sa pag-agaw sa'yo. Yun nga ang pakikibakahan mo kung paano mo yung lalabanan para mapagtagumpayan mo ang Espiritong Banal. Lalo na halimbawa, ikay dumaranas ng hirap. Paano mo ito mapagtatagumpayan bilang isang lingkod? Ang pagiging matapat. Ang pagiging pagtitiwalang tapat sa Ama. Ang pananalig na matapat. Ang pagiging maliwanag na siya ay Ama mo, anak kaniya, at pagtitiwalang hindi kanya pababayaan. Sapagkat kung hindi po gayon, sadyang walang makapagtatagumpay. Nang dahil marami ang kaganapan sa buhay ng tao. Pangunahin, kung di pamilya ka, ilan ang pakikitunguhan mo kung may anak ka ng 5? Pag mga bata pa sila, mas simple pa po yan.
Yung mga may anak na sasabihin, ang babait ng mga anak nila, sakop pa kasi nila yan eh. Yan po ang totoo. Sakop mo pa yung anak mo hanggang 18 kung hindi pa siya nag-aasawa eh. Malamang na dahil bata pa sila, mga ganitong edad eh, papasukin mo, takutin mo lang, papasok na eh. Pagka nasa age na po sila ng nagdadalaga na, nagbibinata na, nag-aasawa na, doon na ngayon papasok ang kaiba. At dyan ka na ngayon nakikibaka bilang isang magulang. Sapagkat kung papaano ang mga anak mo'y magandang samahan, halimbawa, 5 nga sila o 4 sila, nagmamahalan sila, maganda ang pundasyon mo. Pag nasamahan sila ng ibang lahi, iba na. Tama po ba? Kaya mapalad at napakagandang matatawag na mapalad kapag 5 kayong magkakapatid o 4 na magkakapatid o 10 magkakapatid ng mga napangasawahan ninyo at nagkapangasawahan ng bawat anak ninyo ay magkakatulad ng pag-uugali. Magkakasama na pinag-iisa ang ugali. Paano kung may nasamang iba ugali? Iyon ngayon ang pinakikibakahan mo bilang isang lingkod. Kung paano mo ngayon ipaparte at kung paano mo ngayon gagamutin ang sakit na pag-iisip hindi lukarit, kundi yung nalilisya doon sa kaukulan na kung hindi maunawaan. Diyan napapasok kung minsan yung sinungaling po yung mga magulang na magsasabing wala silang problema sa mga anak at pamilya, na halimbawa hanggang sa manugang. Hindi po ako maniniwala dyan. Walang perfect family. At dyan po ngayon, ang ugnayan kung ang relasyon nyo sa Panginoon ay matibay. At ikaw na magulang ay hindi kusintidora o kusintidor baga. At hindi ka magulang na may pinapanigan, may kinakampihan, dapat nakasentro ka lang. At ikaw ay hindi isang magulang na kung ano yung kasiraan ng isa, sisirain mo din sa isa. At dapat ay gamutin mo, pamagtakpan mong lahat, para bang butas na tinatapalan mo. Kaso po, kung minsan may magulang na kung ano yung kasiraan nitong manugang na ito, sasabihin doon sa isang manugang, sasabihin, magkakausap na, ganun, talagang ganun. Sa halip na, anak, ganun man si ganyan, ganun man si ganun, mahalin pa rin ninyo. Sapagkat wala tayong magagawa, pagkatapos niyan, mababago rin yan. Pakita nyo ng mabuti, gawan nyo ng mabuti hanggang mapagbago natin ang mali niya. Di po ba? Di po ba dapat ganon? Paano po kung wala nga sa iyo yung espiritu ng pangunawa? Paano nga po kung wala yung espiritu ng pagtitimpi? Paano nga po kung wala yung espiritu ng pagpapakumbaba? Paano nga po kung wala yung espiritu ng pagpaparaya? Paano nga po kung wala yung espiritu ng pag-ibig? Paano nga po yung espiritu ng liwanag ay kung wala? Doon na nagaganap ang tak Ajinomoto. Sa halip na nabago at sumarap, luminamnam, lalong nawasak. Mga minamahal, alam niyo po ang pinakadapat mangyari? Panalangin. Sa panalangin ay walang hihigit pa. Ano man ang mga nakikita, sa halip na magsalita ng kung ano, panalangin. At ano man ang hindi magandang pagsasama, napapabutit, napapaganda ng panalangin. Buhay ba ang Ama? Paano nga kung wala sa iyo yung espiritu ng liwanag, pangunawa, pagpapakumbaba, pagtitimpi, pagpaparaya, pagmamahal? Wala sa iyo yung espiritu ng pagdulog. Kaya
napakahalaga ng kaloob ng Ama na binahagi sa anak upang ipamahagi sa mga anak sa lupa. Kaya't kung lahat lamang ng anak ng Ama ay puspos ng kanyang espiritu, ang lahat nga ay magkakaunawaan. Sapagkat gaano man kaganda, gaano man katibay ang pagsasama, kapag mayroong isang hindi marunong umunawa, siya ang sisira. Lalo't higit kapag ang pumapasok sa samahan ay ang inggit at selos. Ang inggit at selos ay pumapatay ng samahan. Pumapatay ng magandang samahan, pumapatay ng magandang pagmamahal. Kaya't kung walang espiritu ng pangunawa, mamamatay ang pag-ibig, mamamatay ang pangunawa. Kaya't napakahalaga ng espiritu ng pangunawa at pag-ibig. At kapag ito ang nasa tao, ang espiritu ng pangunawa at pag-ibig, buong-buo na magagawa mo yung pagpaparaya, pagtitimpi, pagpapakumbaba, pagpapatawad. Buhay ba ang Ama? Kaya tulad ng mga apostol, binahaginan man sa panahon na yaon, nagtalo-talo rin. At naroong ang kay Juan, ikinukumpara nitong kay Pedro ng mga tagasunod. Sapagkat yaon ang patotoo na ang tao'y hindi magkakatulad ang espiritu. Subalit nang dahil may pundasyon ang mga apostol na mula sa Kristo, nababatid nilang kamalian na ibabalik nila yung mabuting samahan. At yan ang napakahalaga. Kapag ang mabuting samahan ay pinasok ng masamang pagsasama, at kung magtitibay at pinatibay ng bawat isang tinanggap, muli mabubuo at mas hihigit pang matibay kaysa dati. At yan po ang ginugusto ng Ama. Yan ang kalooban ng Ama at ninanasa niyang ibahagi sa bawat anak niya. Kaya katulad ng may karamdaman, kung wala ka ng espiritu ng pagtitimpi at espiritu ng pagmamahal, wala kang magiging matibay sa iyong katauhan na harapin mo't labanan ang iyong nararamdaman. Kaya napakahalaga ng kaloob kung papaano binahagi ng Kristo sa mga apostol at ang Kristo'y namatay. Ibinaba muli ang espiritu ng katotohanan upang magpatotoo ang mga sinambit sa mga lagad ay magaganap. Mga mahal, ngayon sa gawain ito, ang espiritu ng katotohanan at espiritu ng Ama, kung tataglayin ang bawat isa, hindi bagat magkakaroon din kayo ng espiritu ng lakas at tapang upang labanan ninyo ang sanlibutan. Kaya nga't ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kung lahat lang ng tao, bago humusga't humatol, magsusuri mo ng mabuti, walang masamang idudulot sa bawat isa. Lamang may mga nilalang na marunong makinig sa salita ng kapwa, bawat salita pinakinggan, bawat salita tinanggap. Subalit yung mga pinahahatid na kung sino ang sinasabing katauhan, hindi mo na sinuri bagkus tumanggap agad. Kaya ang nangyayari, nagkakasira-sira ang pagsasama. Mga mahal, kung lahat lamang ng tao, bago makinig sa kapwa niya,
susuriin niya yung kapwa niya na sinisira ng isa at di kakampi sa isa. Magiging mabuti ang mga anak ng Ama. Buhay ba ang Ama? At yan ang Espiritong binahagi ng Kristo sa mga apostol. Kung kaya't maliwanag na tinuran, kayo'y magsihayo at ipangaral ang mabuting balita at gamutin ninyo ang mga alipin ng masasama. Gamutin ninyo ang lahat ng may karamdaman sa makatwid. Hindi lamang ang pisikal na karamdaman ang ginagamot ng mga espiritu ng katotohanan. Ng espiritong mula sa Ama at Anak, kundi maging ang isip mong bulok na mapag-isip ng masama. Maging ang damdamin mong bulok na mapaghinala at mapagpuot, mapagdamdam. Ginagamot din ng espiritu makatotohanan. Mga mahal, sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahana. 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 Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? May natutunan po ba tayo? Mother. Sa totoo lang po, siya ay mother of the house, subalit hindi ko siya nabati sa dati po, nababati ko siya ng ating gabi o madaling araw, nang dahil po sa aking taglay na pinilalabanan, nakaligtaan ko po siya. Mabuti na lang at di siya nagdamdam sa akin. Kaya kanina po, pinatawag ko siya para mahalikan ko at hindi ko nabati sa kanyang ginagampanan. Nasabi ko nga po, kaming dalawa na lang ang nagkakaalaman ng iyakan naming dalawa pag kami umiiyak. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? At salamat po at talaga namang hindi kami pinababayaan ng Ama. Na sabi ko nga po, muli na patotohanan ko na di man natin nakikita ang Diyos nating sinasamba, ay pinakinggan niya lahat. Kasi nga po ay siya'y aalis, na sabi ko, Mother, 9 na araw kang wala. Diyos ko at Ama ko, kayo na po ang bahala. Nawa naman po, bago siya umalis, ay maayos po ang aming budget. Tulungan niyo po kami. Sabi ko, ipagkaloob mo, Ama. Ikaw na po ang bahala. Napakabait. Salamat, mga mahal na kapatid ko. Salamat. Tunay na pinakita lang po ng Ama na hindi niya iwanan yung mga alagad na walang pagkain dahil ayaw kong umiyak. Salamat po sa mga nagmamahal sa amin na yung totoong pagmamahal na hindi kami binibilangan, hindi kami sinusuri, kinukwentahan baga. Salamat po at di pinagsasawaan. Ang Ama na lamang ang nakakikilala sa ating lahat. Wala po akong may susumpa sa inyong pangako. Wala akong masasabi sa inyong pangako. Tanging Ama lamang ang nakababatid ng lahat. Natatakot po ako sa Ama na ating pinaglilingkuran, kaya ayaw kong maraming salita. Sapagkat ang sabi nga po sa banal na aklat, pag dinami-dami ng mga salita, maaaring magkamali ka at lumigwak. Sapat na po yung nagsasalita ako ng tanging Ama lamang ang nakakaalam. Buhay po ba ang Ama? Sa mga kapatid ko na ginamit niya sa akin para sa aking mga pamilya, kung paano po nagsusuri ang tao at nagtatanong paano kami nabubuhay, alam niyo po, sabi nga po, wala namang malilihim . Hintayin niyo na lang pong mailadlad lahat siyaon.
pagdating ng takda. Di po ba? Ako po, sabi ko nga kay Mother, pwede tayong maglakad sa daan ng nakadiretso ang titig natin sa tao dahil wala tayong nilolokong tao. Buhay ba ang Ama? At wala tayong nilinlang o dinaya na isamang alagad para kunin natin dalawa yung para sa kanila. Kaya maraming salamat mga minamahal ko. Kaya sabi ko nga po, pag tinutura ng Ama na, anak, magbata ka lang. Hindi sapat siya ang tinatanggap mo, hindi sapat siyang nakakamtan mo, subalit magalak ka nga. Totoo po yan. Kung susuriin mo ang buhay pang tao, marami kang kailangan. Subalit kapag ikay nasa espiritu, may kontento ka sa buhay, kaya masaya ka. Buhay ba ang Ama? At yan po ang dapat makamtan ng tao, yung kakontentuhan. May contentment. Nasabi nga po ay, hambing sa inaani, kumisan sa 1 hektarya, aani ka ng mahigit 100. Kumisay walang 100. Kumisan ay makamukat-mukat mo, mga 50 lang. Ganyan din po mga naglilingkod sa Ama. Kung minsan ay masagana, kung minsan ay kakarampot, kung minsan ay para bagang matitigang ka, pero hindi pa rin pala. Buhay ba ang Ama? Pero sa totoo lang po, naririnig po tayo ng Panginoon. Hindi ko pa may minsan man na natulog ako, inisip ko paano yung bukas. Mula nang naglingkod po ako, nanilaga ko sa Kanya ang buhay ko, na nilingkoy, makapaglingkod ako ng totoo, tapat sa Kanya, pinawi niya po yung dating si ako. Yung dating ugali ko na, paano pagka, paano kailangan nakareglamento yan? Meron kang audit. Kailangan budget sa medicine, budget kapag halimbawa, hindi mo sinasadya, nagpa-doktor ka, hindi mo sinasadya, may extrang, may patay pala doon, may ganun pa. Ganun ang budget ng tao, hindi po ba? Pero alam niyo po, kapag nasa paglilingkod ka na, wala na yung budget na yan. Siya magbabudget sa'yo. Tinitingnan niya kung paano ka magpakatotoo sa Kanya, at kapag nakipagtotoo ka sa Kanya, ang katotohanan naman sa buhay mo, ibibigay niya. Buhay po ba ang Diyos? Kaya kung minsan yung hindi mo inaasahan, magigitla ka. Ano? Ganon kabuti ang Diyos. Kaya hindi mo inaasahan yung ikay, baka bukas wala. Sabi ko nga po sa inyo Sabi niya po, maliwanag. Ito po, hindi ko sa pinagyayabang, pero maliwanag niya pong tinuran talaga. Kaya ako po'y napapagsigawan ko, anak, kakain ng kapwa mo, nung panahong nagbabahing station po, ang kapwa mo mamimili, ikaw rin ay kakain. Higit kang kakain. Sabi ko, nako, paano pa kaya? Hindi na po yun. Wala na po yung isip na, nako, sasabihin mo sa sarili mo, nako, paano kaya? Pag sinabi mong nako, paano kaya, may alinlangan ka. Kaya ang gawin mo, manahimik ka, magtiwala ka, manalig ka, wag mong sasabihin, nako, paano kaya mangyayari yon? Nako, paano mangyayari yan? Nako, napaka-imposible. Sadyang walang imposible. Kapag pinagtiwalaan mo ang Ama mo, wag ka nang nako ng nako, kundi oo. Buhay bang Ama? Yan po ang dapat na maging dapat na kamti ng kalooban ng tao. Sapagkat yaon ang totoong tapat ka, na hindi ka nag-aalinlangan, hindi ka nag-aalala, sapagkat umaasa ka, ang Diyos mong tinawagan ay ikaw, at nanawagan sa iyo, at tumugon ka naman ay buhay na nanawagan sa iyo. Subalit kung di mo nga sigurado kung siya nga, dapat ka ngang matakot at mag-alala. Subalit kung alam mo at kilala mo mula sa simula maglingkod ka, ay siya, wala kang dapat alalahanin pa. Buhay bang Ama? Sapagkat siyang magpapatotoo, siyang magbibigay
ng katotohanan, siya nga ang sayo'y pinaglilingkuran. At yan po ang dahilan kung ba't ang gawain ito ay nagkaganyan. Pag-aralan na lamang po. Sabi nga po, walang malilihim at ngayon takda ng ilantad. Nung pong bago itong gawain ito na naitindig na ito at may dormitoryo na, kumakain ng mga alagad dito, dyan sa 3rd floor, alam ni Mother yun. Yung para sa akin, di ko nagkukwento, yung sa iba na lang. Sabi nga po ni Nanay, si Nanay Iya po, siya po ang sumusuporta noon. Gusto ko po kasi yung ginawa ko, ang iba naman ang magbahagi. Huwag ako mismo sa sarili ko. Sapagkat kung ako ang magbabahagi sa ginawa ko, parang pinagyayabang ko sa inyo. Sa makatwid, yung iba na lang ang ibabahagi ko. Dito na nga po natutulog si Mother. At yun na nga po, ang allowance. Paano? Kung ano pagkasahin dyan, kung kalabasa, kung talong, kung ano. Ano po? Ilang taon na lumipas, Mother? Ilang taon na itong dormitory? 7 na ano? Magkano po na ng kilo ng talong? I-base mo ngayon. Magkano na po ang talong ngayon? O kapatid na Ana, ano inuulam dati? Yan po, si Nanay. Kaya nga po na-chismis Naku na bangkarote si Herminia Igna, si Tandang Iya, meron naman ang pumalit. Alam niyo po, ang bawat katotohanan ay tinatanggap ko po, subalit yung hindi, parang hindi ko kayang tanggapin. Ngayon po, sa patnubay ng Ama, talaga napakahirap ipaliwanag. Pinakikita ng Ama na halimbawa nga, ito, isang parselang lupa yan, isang parselang lupa, isang parselang lupa. Pag ito yung umaani, nakapagdudulot sa'yo ng magandang ani. Subalit nang hindi na yan umaani, ito naman ang umaani, nakapagdudulot sa'yo ng magandang ani ito. At nang hindi naman ito umaani, nakapagdulot naman ng magandang ani, yung isang parsela naman. Ganyan po kumilos ang Diyos. Ibig sabihin walang patid. Hindi siya nagbibigay patlang para maipagpatuloy ang gawain niya sa mabuti. Subalit hindi doon matatapos. Alam ko po, daratal din ang takda na muli makababawi. Sapagkat, alam niyo po, nagpupumiglas po ang espiritong ilahad ko Nakukwento po si Nanay, kawawa naman ang dami ang utang, nangutang ng nangutang, nagsanla. Sa totoo lang po, hindi po sa kanya napunta yun. Tsaka nyo na lang po maririnig ang lahat. Kaunti pa lamang pong pahaging. Sapagkat daratal po ang takda, malalantad lahat ang lihim Ano po? Sa makatwid, ang iuuna po natin ngayon ay yung sa dambana, yung sa dormitory. Binigyan ko na kayo ng talinghaga. Kung mayroon kang 10 parselang lupa, ang unang parsela ay umaani at yung siya may hindi pa. Yung isa muna nakapagbibigay sa iyo ng maganda. At nung nawalang ani yung isa, nagkaroon naman ng pag-ani itong mga iba. Ganun lang po. Talinghaga po yan. Sa makatwid, kung ikaw ay naglilingkod sa Ama at totoong siya pinaglilingkuran mo, hindi niya papatayin ang daloy ng tubig sa iyo. Para patuloy mapag-anihan ang lupa mo. Para patuloy mahasikan ang lupang yan at huwag mamatay ang mga bunga. Kaya ganon kumilos ang Ama. Ngayon, kung di pa ninyo mauawaan, wala pa rin kayong makaunawa at di pa ninyo mawawa ang ganap, hintayin nyo ang banal na aklat na mga isisiwalat. Buhay bang Ama? Sa makatwid, bilang apo kunching din po, nawala ng trabaho ako. Inalis ang hanap buhay ko. Inalis ang hanap buhay ng asawa ko. Kagustuhan ko po ba yun? Nais ko pong magpakatuto sa Diyos. Nais ko pong maglingkod ng tapat sa Kanya. At nais kong tumalima sa atas niya, sa mga tinuturan niya sa akin. Sumusunod po ako. Dahil sumusunod ka, huwag mong hanapin yung mga sinuko mo.
Dahil sumusunod ka, kung ano ngayon ang dinaranas mo, ilasapin mo, namnamin mo, mahalin mo, at pagtiyagaan mo. Hanggang ihulagpos ka dahil tumanggap ka. Dahil naglingkod ka. Buti kung pinilit ka. Hindi ka naman pinilit. Sinabi lang minsan, anak, tumalima ka sa akin. Sundin mo ako. Ilaganap mo ito. Talikdan mo yung hanap buhay mo. Hindi naman siya sinabing ulit-ulit. Sumunod po ako sa papanong kaparaanan sapagkat ang Espiritong nananahan sa akin ang siyang nagbibigay tibay upang ako'y makatalima at sumunod hanggang dumatal. Marami po. Tsaka nyo na lang po maririnig ang lahat. Pahaging at karampot na pahaging. Ngunit sa pangkalahatan, maririnig nyo pong lahat yan. Kaya't nyo mapapatutuhanan ang Diyos ay buhay na buhay. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, yung mga chismosan yan at ang hinahanap ay ichichismis ang kapwa. Sino kaya ang binigyan ni Tandang Iya? Kanino kaya nakarating yung kay Tandang Iya? Sino kaya binahaginan ni Tandang Iya? Huwag na po ninyong alamin at pahirapan ang isip nyo. Lalantad din yan sa takdang araw. Buhay ba ang Ama? Sapagkat sabi nga po, walang lihim na di malalantad. At walang itinago na di mabubunya. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, mapakabuti ng amayaw na lamang ang itanim nyo sa isip nyo. Napakadakila ng amayaw na lamang ang gawin ninyong basihan. Nang sa gayon, kayo'y maging tapat at maging marapat na makatanggap sa kanyang kalooban at nang magtagumpay kayo sa larangan ng kabanalan. Pansamantala, putulin ang kwento, magpakatotoo. Buhay ba ang Ama? Sumayin nyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko, sapagkat pawang katotohanan, nang dahil ang Ama ay may Espiritu at ang Anak ay may Espiritu, yaon ang sinusunod at yaon ang nangungusap, kaya sinusunod. Kung hindi yaon ang nangungusap at kung hindi yaon ang susundin, ay hindi kayo naririto ngayon sa makatwid. Dahil ang sinusundan ay makatotohanan at totoo at buhay. Kung kayo'y tatalim at susunod din, mabubuhay din kayo ng payapa at marangal. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Nekkarameneyahanam. 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 Yan po ang istorya ng dormitory. Ilang pahayag, ilang pag-uulat. Kung hindi nyo nawawaan ang talinghagang parse-parsela, yan po ay yugto-yugtong pagbabahagi ng tao sa bawat lingkod ng Ama. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Yamang naituran ko na ang marapat sa kanila. Ginamit ko ang katauhang aking pinauna. At sa inyo'y inilahad ko ang marapat na dapat. Upang ako ang magpatutong sa inyo ay lumilinga. Ginawad ko sa inyo ang dapat. Binahagi ko sa inyo ang sapat. Tinupad ko sa inyo ang karapat-dapat. Upang ako'y magpatutong sa inyo ay liwanag. Anong ulat kong sa inyo'y makapagbibigay dilim? Anong sa inyong aking ginawang makapagdudulot na mailugmok kayong lahat? Ano ang sa inyo'y paraan upang ako'y sa inyo'y magpatotoo? Ako'y sa inyo ay luminga. Ano nga ang dahilan at bakit ako naririto? Ano nga ang pundasyon ko sa inyo tao? Ano nga ang lingap kong ginawa sa inyo na kaiba sa kapwa nyo?
upang patotohanan ko'y buhay ako. Mula sa unang araw, buwan taon na lumipas, na ginamit ko ang babaeng ito upang ako ay maglahad. Mga lakal ng aking salita at sa inyo ay hasik ko ng ganap. Upang sa magiging marapat na lupa ay mangaksitubo ang aking binhi at mapatutuhan ang buhay ang salita na may kalakip na gawa, na may kalakip na pagmamahal at tuwirang sa inyo'y buhay. Katotohanan lamang ang sa akin ay tinuran. Walang mother of the house na tinatawag kayo kung walang konstansyang nauna sa inyo. Walang dambanang tinutunguhan kayo, sinisilungang inalay ni Herminia ko. Wala kayong magiging gawaing ganito, hinahamak man kayo ng ilang kapwa nyo, tinutuligsaman kayo ng kapwa nyo tao. Higit na marapat magsilaban at magsitapang kayo, sapagkat maliwanag nyo nang tinanggap ang nasa aking banal na aklat. Kayo ba'y tinutuligsa, hinahamak, kinukutya? Kayo ba'y pinagtatawanan, pinaparatangan ng iba't iba ng inyong kapwa? Magalak, magpuri kayo, ako ang suma sa inyo. Sapagkat nga kundi gayon ang magaganap tao, anong patutuong suma sa inyo ako? At yan ang pawang katotohanan. Hindi dapat ikalumbay, hindi dapat ikagalit, hindi dapat ikayamot ang paghamak sa inyo ng kapwa ninyo. Kung tuwirang nakikilala nyo at tuwirang nakilala nyo at nadama nyo ang buhay ang Ama na tuwirang napakilala ko sa mga ninuno nyo na naunang nabuhay sa inyo bilang mga inapo kayo. O tao, magbulay, magnilay kayo sa pag-awit kong ito na dinaan ko sa awitin ng pangaral ko, mga hinayag kong patuto sa inyo upang pagnilayan nyo. Kaya ko ring gawin ito bilang ako'y espiritu. Ano nga ba ang kaya nyo na di ko kaya? Tumula? Umawit? Sino kayo at sino ako na di kayang gawin ko? Kung nakakaawit kayo, sinong nagbibigay ng tinig nyo? Kung nakatutula kayo, sinong nagbibigay sa inyo nito? Kung may sinasambit kayo ng mabuti sa nagmula ang salita nyo? At kung kabanalan, anong pinagmula ng kabanalan tao? Malamang masambit nyo ang masama ang nasa harapan nyo kung winiwika ko'y kasasama ninyo. Ikaliligaw ninyo at ikapapahamak nyo tao. Subalit nang dahil sa ikaliligtas at ikabubuti ng isipan ninyo at ikaliliwanag na kapangunaway nasa sa inyo, maliwanag kong sasambitin, sumainyo'y espiritu, hindi ng sinuman, kundi ng Ama at ng Anak. Ne karameneyahanam, ne karameneyahanam, ne karameneyahanam. Katotohanan, katotohanan mga mahal ko. At kung kinukulang, sino ang karagdagan? Mismo mga lingkod na ring naturingan upang pagtiyap-tiyapin at gawing mainam. At yan ang pawang katotohanang tinatak sa damdamin. Kung nasa mabuti kayo, magdadamahan ang bawat isang nilalang.
upang ang masakit sa inyo'y di magawa ng sinuman. Bagkos ang masakit sa inyo'y sakit ng kalingkingan, tagos hanggang buong laman. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Kung magiging duwag nga ang mga lingkod niya, paano magbibigay tapang sa kapwa niya? Kung puro daing nga ang mga lingkod ng Ama, anong may tuturo sa kapwa niya, dadaing din siya. Paano mo mayaakay sa liwanag at mapapalakas, mapapasiglang damdamit kalooban ng kapwa mo kung puro hinaing-daing ka rin tao na lingkod ng Ama? Kaya't bilang lingkod, ano nagaganap sa iyo, hindi nababatid ng kapwa mo na pinaglilingkuran mo, na tulad ka rin nilang nararamdaman tao. Kaya't ano ang ginampanan ng Kristo? Hinihilahod na ang katawan. Ano pa rin ang tinuturan? Babae, huwag niyo akong tangisan. Ang sarili ninyo ang inyong iyakan. Sapagkat hindi ninyo batid ang inyong kinabukasan. Di nyo batid ang inyong susuungin. Samantalang isang Kristo'y batid na tutunguhan. O tao, katotohanan ang tinuturan ko, kaya't anak ka ba ng Ama? Magpalakas ka ng kalooban ng kapwa mo, huwag magpahina pa. Nagliwanag ka ba sa kanyang espiritu? Tumanglaw ka ng kapwa mo sa mabuting halimbawa mo, huwag magbigay dilim ka pa ng malugmok kapwa-tao. Ikaw ba'y mabuting lingkod at mabuting anak niya? Umakay ka sa matuwid at huwag sa pagkaligaw upang patotohanang ikay anak na turingan. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Nais ko lamang pong magpatalastas. Kung mayroon naman pong nanghihingi sa inyo at gagamitin ang pangalan ko, pakiusap ko lang po, kung magpapahingi ako, ako na lang po manghihingi sa inyo at hindi na po ako gagamit ng tao. Ano po? Tandaan po ninyo yan. Pero salamat naman po sa Ama. Maglalabing 2 taon na po ito sa Oktubre 27. Wala pa yata akong hiningan tao. Ako po binibigyan. Salamat po. Alam kong may magagawa. Salamat sa mga lagad ko, mga caps ko, choir, IT team, mga nagmamahal sa amin na hindi nila ako pinababayang manghingi. Alam kong may, tuloy ang tera. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manahalik ka na. Bawat araw ako sa inyo'y naghintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manahalik
Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama, napakadakila niya, wagas at tapat ang pag-ibig niya. Mother, iiwanan mo ang dormitory ng 9 na araw. Subalit alam ko, naka-prepare ng bawat araw na ulam. Kung ano-anong menu. Ano? Salamat. Hindi man po lahat nakakakain dito, pero kung gustong kumain ng mga lagad, pwedeng kumain. Ano? Kaya, malayang kumain. Pasensya na po kayo. Pagka kami nagkapera, pati alagad, pati mga pasyente, pakakainin, ano? Kaya lang po, wala pa. Ay, pakapi-kapi lang, ano? Para hindi umuwing gutom. Salamat mga kaps sa inyong pagbabata. Pagpalain kayo mga kaps. Mga kaps, pagpalain kayo. Pagpalain kayo mga kaps. Para patuloy kayong maging masipag. Badaya kayo dito naman. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ay! Yan, magkapera na kayo. Yan. Ay, sorry po. Sorry. Ay, ayan, tinaantik ng Ama. Si Cecil. Kumusta po kayo, mga pasyente? Kumusta na kapatid? Laban! Naku. Magaling.
Huh? Oh, salamat sa Ama. Ay, sorry po. Buhay po bang Diyos? Ay, naku, napakabuti po ng Ama, no? Napakadakila niya. Talagang, alam niyo po, kung minsan, niloloob ng Panginoon na may maramdaman ka, magkasakit ka, para makapagnilay ka. Alam niyo po, pag may nararamdaman kayo, hindi yung ang nararamdaman niyo na lang yung inyong iniintindi. Pag may nararamdaman po kayo, ang isipin niyo po yung mas malala ang sakit sa inyo. Para sila ang kaawaan niyo, wag yung sarili niyo. Naunawaan niyo po ba yon? Totoo po yan. Pag may nararamdaman ka sa katawan mo, para hindi ka nagugupo ng nararamdaman mo at para hindi ka naaawa sa sarili mo, ang isipin mo yung mas mahigit na yung may sakit na nararamdaman yung kapwa mo na mas malala. Para nang sa gayon ay malabanan mo yan at maipanalangin sila, wag yung sarili mo lang. Buhay po ba ang Diyos? Ito po ay hindi sa pagmamagaling at hindi pagmamagaling, kundi ito po ay pawang katotohanan. Kung bukas na kayo sa pangunawang espiritual at ang Espiritu ng Ama ang sumasa sa inyo, pag may nararamdaman po kayo, hindi yung nararamdaman ninyo ang maipapanalangin mo, kundi yung maaalala mo yung mga mas masakit ang nararanasan nila kaysa sa nararanasan mo. At tanging Ama lamang po ang nakababatid ng katotohanan ng sinasambit ng bibig na ito. Wala pong malilihim sa Kanya. Pinababatid po sa inyo lagi, walang malilihim sa Kanya. Kaya't kung tuwirang kayo'y may takot na sa Kanya, alam nyo lahat ng ginagawa ninyo, ng nararamdaman ninyo, ng iniisip ninyo, ng sinasabi ninyo, ang tinutunguhan nyo at nakakamtan nyo, walang malilihim sa Kanya. Kaya't sa inyo lahat, sa inyong lahat, sa Kanya nyo ilagak ang lahat-lahat. At kayong lahat ay tatapang, lalaban, magtatagumpay. Buhay ba ang Ama? Sa inyong lahat, pagpalain kayong ganap. Buhay nga po ba ang Diyos? O dahil buhay ang Diyos, kayo ay mapagparaya. Tayong. Ayan, tayong. O taas. O, ganyan. Yan. O, kung di ka nagkaganyan, di ka nakasimba. Ka magagalit, ha? O, sige. Masakit ba? Yan. O, ganyan. Close. Open. Close. Putulin mo na mga kukubod. Baka masugatan ka pa. Ha? Sabi mo nga, Ave Maria Purisima. Ave Maria Purisima. Ave Maria Purisima. May panyo ka? May tuwalya ka? Ilang taong ka na? 43. Anong pangalan mo? O anong napagnilayan mo ngayong may sakit ka? Ha? Nakapagnilay ka ba ngayong may sakit ka? Anong napagnilayan mo? Masarap bang kilala ang Diyos o hindi? Sisimba ka na araw-araw. O sige, lahat ang dila. Anong pangalan mo? Magturuan, ha? Gusto mo hatakin natin at putulin? Anong pangalan mo? Aba! Totoo yan? Sige, isa pa. Kanina, ngayon, sabihin mo na. Lakasan mo pa, Edgar. Sabi mo, Ave Maria Purisima. Hanggang kailan ka kaya dito? Pag magaling ka na, anong gagawin mo? Huwag kang mangangako.
nakikita ka, dila. Oh, sabihin mo, Ave Maria Purisima. Aba, isa pa. Aba, isa pa. Oh, lumakad ka nga. Oh, baluktot. Aba, ano sasabihin mo ngayon? Baka bukas wala ka na dito. Eh, bakit yun mukhang pusa ka, ba't inuna pang pinagaling? Eh, bakit yun mukhang mabait, hindi pa gumagaling? Ano sa palagay mo, bakit kaya? Oh. Siya hindi mahal? Para ano? Para makilala mo siya. Sino kaya siya? Sige nga, sumigaw ka nga, Panginoon! Patawarin ako! Taas. Eh, pababanyos ka pa kaya bukas niyan. Eh, magaling ka na. Ewan ko kung nandito ka bukas. Yamang kayo'y naririto, mga minamahal ko. Magnilay, magbulay kayo sa aking ginampanan sa inyo. Kung bilang pagkatao'y may magagawa kaya ito, maliwanag na nagpakilala ko sa iyo. Tuwirang mapagtanto't mapagnilayan mo, nasaan ang Ama mo? Nasaan ang Kristo mo sa buhay mo tao? Nekarameneyahana, nekarameneyahana, nekarameneyahana. Buhay ba ang Diyos? Anong pangalan mo? Edgar Diabo. Taga saan ka? Taga San Luis. O hanggang kailan ka dito? Yan, magandang sagot yan. Baka, kamusta ka na, Divina Gracia? Tingnan niya natin kung pwede na. Dila. May kende. Alis mo muna yung kende mo. Dila. Sige, dila anak, dila. Dila. Dila ka. Sige, dila. Dito. Di pa pwede. Ngayon, pwede na po kayo umuwi, ano? Buhay po ba ang Diyos? Kumusta ka na? O ikaw, kumusta ka na? Sige nga, tayo. Lumakad ka nga. Babanyusan ka ng 9 na araw, ha? Kumusta? Sige, lakad. Taas mo nga yung kamay mo. Sige po. Siguro po masaya na kayo. Buhay po ba ang Diyos? Yamang kayo po ay nakatanggap na po ba kayo? May tinanggap na po ba kayo? Naging masaya po ba kayo? Alam niyo po, ganito lang. Dumarating sa buhay ng tao yung may nararamdaman siya, humihina ang kalooban niya, parang ayaw niyang lumaban. Subalit, alam niyo po, lumaban po kayo at sigurado pag ipinaglaban niyo yung pananalig niyo, magtatagumpay po kayo.
Dumarating sa buhay ng tao yung tinatamad, yung bang parang, wala man akong bayad doon, ba't maglilingkod pa ako? Wala naman ako napapala dyan, ba't ako maglilingkod? Maghanap buhay ako yung natatanggap ko, masigit ko pang matatanggap. Hindi po Hindi po ganun Sapagkat kapag naramdaman mo na ang Diyos mo, pag nakilala mo na siya, ang pinagbabasihan mo ngayon, yung kung ano ang binago niya sa'yo. At yun ang dapat na buhayin mo lagi. Sa tuwing ay buhayin mo, yung binago niya sa'yo. Sapagkat kung hindi yun ang bubuhayin mo, magbabalik kang muli sa iyong dating pagkatao. Buhay po ba ang Diyos? Kaya upang ganap na magbago ka, huwag mong aalisin ang pagsasabuhay sa tinanggap mo sa Panginoon mo. Kapag dumarating sa iyo ang lungkot, labanan mo. Isipin mo ang Diyos mo na nagbahagi sa iyo. Kapag dumarating sa iyo ang nararamdaman mo ay sakit, para kang malapit magalit, para kang magngit-ngit, manalangin ka. Ang Diyos mo ang dadalaw at dadatal, magsasaklolo sa iyo. Lahat po, pakatandaan po ninyo. Kaya sa inyo po lahat, pagpalain kayong ganap. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Kung paano po ang mga naglilingkod dito ay iba-ibang ginagampanan, subalit sa isang pinagmulan, ang mahalaga, hindi maisip ng isa, parang wala naman akong kwentang alagad. Parang wala naman akong kwentang caps. Parang wala akong kwentang choir. Parang wala akong kwentang choir. IT team. Huwag po ganon. Kundi, lahat kayo, bigyan yung may kwenta, may halaga ang paglilingkod nyo. Kahit na sa palagay mo, wala kang ginagawa, ibigay mo sa sarili mo, may nagagawa ka. Isipin mo, mahalaga ka. Hindi mo isipin, lagi na lang ba't si gano'n nakikita? Ba't si ganyan hindi nakikita? Ba't kaya ako hindi napapansin? Ba't kaya yung napapansin? Ay, hindi yata ako mahal. Ay, hindi yata. Alam niyo po sa mga lingkod, hindi po pwede yung nasa isip na hindi yata ako mahal. Parang hindi yata ako mahalaga. Parang hindi po. Sapagkat ang nagmamahal na sa'yo ay ang Ama na, si Jesus na. Ang nagpapahalaga na sa'yo ay kaya hindi ka man mahalin at pahalagahan ng kung sino man at ng kapwa mo ang mahalaga. Ikaw ang magpahalaga at ikaw ang magmahal upang hindi ka mahabag, maawa sa sarili mo, kundi hintayin mong mahabag sa iyo at maawa ay ang Diyos mo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyo pong lahat, pagpalain kayong ganap. May tanong po ba? Kung wala, pwede po ba pag sinabing may bukas pa? Bukas na lang po magbebendisyon. Pwede po ba, no? Kasi baka po natatamaan ninyo ako. Meron pa po akong pinangangalagaan Pagka wala na po yun pwede. Talagang mabait lang ang Ama talagang pinaglilingkod pa rin ako dahil ayaw ko po kayong mabigo. At ayaw ko rin pong ako'y masubukan. Subalit, sabi nga, katawan mo may mahina kung malakas ang espiritu mo, ang espiritu ang tutupad at gaganap, hindi ang iyong katawang lupa. Kaya, hindi halata. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayong ganap. Tayo na po!